isang gabi, isang araw, isang balita, mayroon pong isang lalaki na umutang sa kanyang kaibigan ng malaking halagang pera dahil kailangan niya. At ito ay pinagdala naman ang kanyang pinagutangan ang pera sa isang air freight o sa isang kumpanya na, PVC. Inantay nitong lalaki ito ang kanyang inaasahang pera, pero na-discover na lamang na ang pera niya ay kinas out na sa Cebu. May ibang kumuha sa Cebu sa pera niya. Kaya siya ay talagang naguguluhan, talagang masakit sa loob niya, nalulungkot siya, at pinuntahan niya ang kumpanya. Pero anong ginawa ng kumpanya? Hindi lang pinansin. At marami siyang dahilan na ganyan talaga na nangyayari dito yan. Marami nang reklamo ganyan. Mahirap nating i-trace yan. So walang pakialam ang kumpanyang ito. Sa labis na kalungkutan itong lalaki sapagkat sabi niya, nagutang ako ng malaking halaga na wala, magdodoble ang aking problema. Sa buhay natin, mayroong ganitong pagkakataon na marami tayong iniiyakan, inalulungkutan, mabigat ang ating puso dahil sa mga problema. Marahil namatayan tayo ng ating minamahal. Marahil din mabigat ang iyong puso dahil sa mahabang panahon mong pag-iipon ay bigla na lamang nawala dahil sa hindi inaasahang bayarin. Maraming nanalangin ka, nanalangin, pero walang tugon. Does God care? Ang Diyos ba ay mayroong pakialam sa ating kalagayan o sa iyong kalagayan ngayon? Mayroon ba siyang pakialam? Na ang salita ng Diyos ay mayroong 3,500 nang nakalaraan, pero siya ay magsasalita sa atin ng Diyos ay may pakialam. Ano man ang kalagayan natin ngayon, ano man ang hinaharap natin, na maaaring nawawalan tayo ng pag-asa, mabigat na bibigat ang puso natin, pero masabi ko sa iyo, ang sabi ng Biblia, God cares. At kung ito ay bubuksan natin sa Exodus chapter 2, makikita natin ang 4 na reasons why God cares. At kung ito ay ating pangahawakan, ito ay ating sampalatayanan, ang mga dahilan ito na ang Diyos ay may pakialam sa iyong buhay, magkakaroon ka ng tamang kapayapaan. Exodus chapter 2, at habang binubuksan natin ito, masabi ko na ang Diyos ay may pakialam sa iyong kalagayan. Exodus chapter 2, verses 23 to 25. Exodus chapter 2, verses 23, 25. Ganito po pagkakasabi. Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin, at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing. Naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay kina Abraham, Isaac, at Jacob. At tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat sa kabila po ng aming pong mga kabigatan, kaguluhan, kawalang pag-asa, kalungkutan, nakita namin at makikita namin sa iyong banal na kasulatan na kayo po ay mayroong pakialam.
kayo po ay nagmamalasakit sa inyong mga tao. Nawa nga po, ang mga dahilan ito na aming pong tutunghayan ngayong umaga ay aming panghawakan at aming sampalatayanan upang kami magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa inyo. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ng apat na dahilan ng Diyos ay may pakialam at ito makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Una, sinasabi sa ating talata, narinig ng Diyos. Ang sabi sa verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing. Naririnig ng Diyos ang daing ng kanyang mga tao. Ang buong akala ng bayang Israel, hindi sila dinidinig ng Diyos sapagkat mayroong 400 taon silang nagdurusa, 4 na taon silang umiiyak, dumadaing. At buong akala nila hindi sila diringgin ng Diyos. Totoong dinidinig sila ng Diyos at laging naririnig ang kanilang mga hinaing. Ngunit ipinapakita lamang dito na ang tulong at ang pagliligtas ng Diyos ay nasa kanyang sariling kalooban at panahon. Nasa kanyang sariling pasya kung kailan at kung paano siya darating upang siya ay magbigay ng kanyang tulong. Now, ganito po ang sabi sa banal na kasulatan, pagdating po sa kaligtasan, na ang kaligtasan ay hindi po nabapatay sa dami ng ating pag-iyak, sa dami ng ating daing, sa dami ng ating ginagawa, kundi sa pamamagitan ng sariling kalooban at pasya ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 11, sinasabi rito sa atin o sa mga Kristiyano na ganito ang sabi, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga na ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Kung papaanong ang kaligtasan ay hindi patay sa gawa, sa pagsisikap ng tao, kundi ito ay ayon sa layunin na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang sariling pasya at kalooban. Naniniwala ko na ang mga tao ng Israel sa Ehipto, ginagawa nilang lahat ng paraan upang sila'y makatakas, upang sila'y makaligtas, upang sila'y magkaroon ng solusyon sa kanilang mga sarili, ngunit wala pong maibahagi anumang kanilang pagsisikap, anumang kanilang paraan, anumang kanilang pagparaan ng pagtawag sa Diyos, ay wala itong bahagi pagdating sa kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay nabapatay lamang sa sariling pasya ng Diyos. Kung ano yung pinasya ng Diyos, ito ang kanyang gagawin at hindi kung ano ang ating mga paraan o paraan ng tao para maligtas. Ngayon kung ikaw ngayon ay hindi pa nakatitiyak at inyong kaligtasan, bitiwan mo na ang iyong mga paraan, bitiwan mo na ang iyong mga inaasahan na ikaw ay diringgin ng Diyos, na ikaw ay kaawaan sa iyong mga good works, sa iyong pagiging relihiyosa, bitiwan mo na yan at umasa ka sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang kalooban. Ang sabi nga sa Isaiah 46, verse 10 to 11. Verse 10 to 11, ay ito ang Diyos. Ang sabi ni Isaiah sa verse 10, ang Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Nakadepende ang lahat ng bagay sa kalooban ng Diyos na mangyayari. Siya ang nagtatag ng simula at katapusan, ngunit ang layunin niya ang kanyang gagawin at hindi kung kaninong layunin. Walang maaring magdikta
o magpayo sa Diyos, siya ay gumagawa sang-ayon sa kanyang kalooban. Verse 11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, aking pinanukala, at akin itong gagawin. Nakasalalay sa kalooban ng Diyos, nakasalalay sa takdang panahon ng Diyos, ang kanyang pagliligtas. At nalalaman ng Diyos, narinig niya ang lahat ng bagay, lahat ng panalangin. Bakit? Dalawa pong reason. God is omnipresent and omniscient. Pag sinabi pong omnipresent, siya po ay sumasa lahat ng panahon. Wala pong nakaraan, libo-libong taon man, o wala ring future, libo-libong taon man, at wala ring lugar na wala ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, ang Diyos ay present. Kaya naririnig niya ang lahat ng mga hinaing. At hindi lamang siya omnipresent, siya rin ay omniscient. Pag sinabi pong omniscient, siya po ay nakababatid ng lahat ng bagay. Naririnig niya ang dalangin ng ating puso. Narinig niya ang laman ng ating isipan. Narinig niya ang lahat ng ating mga sinasabi sa kalooban. Ang Diyos ay omnipresent and omniscient. Pero higit sa lahat, siya po ay malakas ang pagdinig sa kanyang mga tao. Alam natin, may mga tao ang Diyos, tulad ng bayang Israel. Kanyang tao ito. Pero sa ating panahon, mayroon siyang taong pinili before the foundation of the world. At kapag ito ay tumawag, naririnig ng Diyos siya. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 17. Ganito ang Psalms 34 verse 17. Salmo 34. Ganito ang sabi, kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ganyan ang Diyos. Ito'y dapat nating panghawakan na hindi ka nag-iisa sa iyong problema, sa iyong kalagayan ngayon. Naririnig niya ang iyong hinaing. Hindi siya tulad ng mga kumpanyang walang pakialam sa mga kanilang mga customer. Pero ang Diyos may pakialam sapagkat naririnig niya. At hindi lamang niya naririnig ang ating mga hinaing. Ang sabi pa sa verse 24 ng ating text, naalala ng Diyos. Ganito ang sabi. 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang alin? Ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac, at Jacob. Anong kaugnayan niyan sa atin? Na ang kanyang tipan ay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob lamang. Na napakalaga pong malaman natin ito. Pag sinabi pong tipan, sa ibang salin niya sa Ingles ay covenant. Pag sinabi pong tipan, ito ay pangako. Pangako ng Diyos, hindi lamang kina Abraham, Isaac, at Jacob, kundi maging sa kanilang lahi. Kung paano iniligtas si Abraham, kung paano iniligtas si Isaac, kung paano iniligtas si Jacob, ay pangako ito ng Diyos, tipan ito ng Diyos para sa lahat ng mga susunodin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Now, sa formal na pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, na mayroon pang ilang daang taon ang mangyayari na ang bayang Israel ay mapupunta sa isang foreign land, sa Egypt, at sila ay maalipin doon for 400 years. Bago pa lamang ito, itinipan ng Panginoon kay Abraham, pinangako na niya na kapag ang bayan niya ay umiyak, darating ang Diyos upang kanya itong iligtas. Basahin natin Genesis chapter 15. Genesis chapter 15 verses 13. So verse 13 to 14. Ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Abraham,
tunay na dapat mong malaman ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila. At sila'y magiging mga alipin doon. At sila'y pahirapan sa loob ng 40 taon. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong ninuno at ikaw ay malilibing sa panahong lubos na ang iyong katandaan. Kaya rito, ito yung pangako, ito yung tipan ng Diyos kay Abraham, maging kay Isaac, maging kay Jacob, na sila, ang Diyos ay darating sa kanyang mga tao upang sila'y iligtas. Ang tipang ito, mga kapatid, ay pangako. Bagamat ang Diyos ay nangako kay Abraham, bagamat ang Diyos ay nangako kay Jacob, bagamat ang Diyos ay nangako kay Isaac, pero walang kwenta yung pangako yon sa kanilang sarili. Sapagkat ang tao, kapag sila nangangako siya ng higit pa sa kanyang pagkatao. Mayroon siyang binibigay na garantiya na mas malaki sa kanya. Ang Diyos wala siyang magawang ganon. Kundi ang Diyos ay nangangako at may panunumpa sa kanyang sarili. Natutuparin niya ang kanyang covenant, ang kanyang tipan o pangako. Basahin natin Hebrews 6:13 hanggang 17. Ganito ang sabi. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibasa'y walang sino mang higit na dakila sa kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili. Kaya nga ang covenant po, ang tipan, is a promise with an oath. Ito'y pangako na may panunumpa. At nangako ang Diyos at nanumpa siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang pagliligtas sa kanyang tao. Hindi sa pamamagitan ng ginagawa ng tao. Hindi sa pamamagitan ng good works, kundi sa pamamagitan ng panunumpa ng Diyos sa kanyang sarili. Verse 14 na sinasabi, tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Kaya si Abraham nang makapaghintay na may pagtitiis ay tumanggap ng pangako. Nanunumpa ang mga tao, ang sabi sa verse 16, nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas sa kanila. At ang sumpang binitiwan bilang katibayan ay nagwawakas ng bawat usapin. Gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Yun po yung ibig sabihin doon. Covenant means a promise with an oath. Kaya hindi po mabitiwan at hindi po maaaring hindi maalala ng Diyos ang kanyang tipan sa kanyang bayan. Hindi lamang kay Abraham, hindi lamang kay Isaac, hindi lamang kay Jacob, kundi sa lahat ng magiging lahi. Kaya ang Ehipto o ang pagdurusa ng Israel sa Ehipto ay hindi kagulat-gulat sa Diyos. Hindi nagugulat ang Diyos anumang kabigatan mo. Hindi nagugulat ang Diyos anumang problema mo. Hindi nagugulat ang Diyos anuman ang hinaharap mo sapagkat kabilang ito, kasama ito sa plano ng Diyos. Kasama ito. At ang nangyari sa Ehipto ay plano niya, siglo ang nakaraan, centuries ang nakaraan. At hindi ito maaring nangyaring aksidente lamang. At ipinangako niya ang kalayaan para sa kanila. At ito'y kanyang gagawin sapagkat kanyang pinanukala, ipinlano, kanya itong tutok pa rin sa takdang panahon. So, nangako ang Diyos sa kanilang supling. Patay na si Abraham, patay na si Isaac, patay na si Jacob, pero nagpapatuloy ang covenant ng Panginoon because the covenant of God is a promise with an oath. Mayroon itong sumpa o panunumpa sa kanyang sarili. Kaya nga, hanggang sa ating panahon ngayon, sapagkat ang binitiwang covenant ng Panginoon ay
para sa future. Sa ating panahon, umabot na at parating pa rin sa future. Kaya nga, ang pangako na ito ay para sa kanilang mga supling. At sa pamagitan ng mga supling, lahat ay makatanggap ng pangako. Tingnan niyo paano pinangako ng Panginoon kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Isa-isahin natin. Genesis 12:3. Nung tawagin si Abraham, ang Diyos ay nangako sa kanya. At siya ay pinapunta sa lugar na hindi pa niya alam. And he believed. At dahil dyan, ang Diyos ay nangako sa kanya. Ang tipan ay ganito: pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng hanggan sa lupa ay pagpapalain. Ay, ibig sabihin niya, ang sabi ng Panginoon, pagpapalain ko lahat ng susunod ng pananampalataya mo. At parusahan ko ang mga hindi sumusunod sa pananampalataya mo. At ang lahat ng mga sumusunod ay aking pagpapalain. Genesis 26:4 kay Isaac. Ang sabi Genesis 26:4, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain nito at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. Now, ang pangako rito ay sa lupain. Pero pagdating sa atin, pagdating sa bagong tipan, hindi ito lupain kundi ang kaligtasan sa langit. Then, kay Jacob, Genesis 28:14, ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. The same promise, the same covenant ang ibinigay ng Panginoon kay Abraham. Kung paano sila naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung kanilang kaligtasan ni Abraham, ni Isaac at Jacob, hindi sa pamamagitan ng kanilang mga paghahandog, sa kanilang pamamagitan ng kanilang good work, sa kanilang anumang magagawa ng tao. Wala po itong maibabahagi pagdating sa kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, pangako ng Diyos, tutuparin niya para sa kanyang mga tao. Ang turo ngayon gumawa ka ng mabuti, sundin mong 10 kautusan, ikaw ay pagbibigyan ng pabor ng Diyos, ililigtas ka. No, wala sa atin anumang bahagi ng kaligtasan. Ito ay promise with an oath ng Diyos. Naniniwala ba kayo si Kristo ang tagapagligtas? Naniniwala kayo na ginawa ni Kristo ang makapagligtas sa iyo? Bakit gumagawa ka ng iyong sariling paraan para ikay maligtas? Ang kailangan mo lang paniwalaan si Kristo at ang kanyang ginawa. Itong ginawa nitong Abraham, Isaac at Jacob, na wala silang magagawa sa kanilang kaligtasan kundi paniwalaan ang pangako ng Diyos, ang kanyang tipan. At dito itinuri si Abraham na righteous because he believed God. At ngayon, hindi malilimutan ang Diyos. Hindi malilimutin ng Diyos. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga pangako hanggang sa ating panahon. Wala pong pagkakaiba. Kung paano naligtas si Abraham by faith alone, ganoon din sa ating panahon by faith alone. Not by faith plus work. Yan ang turo ngayon Sumumpalataya sa Diyos, pero gawin mo naman sundin mong kautusan. Hindi. Nakita natin, ang kaligtasan ay gawa at pangako ng Diyos. 2 Corinthians 1:20. Kapag nangako ang Diyos, pangako yun. When He says yes, yes. Pag sinabi niya no, no.
2 Corinthians 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. All of God's promises are always yes. Kaya sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang Amen. Kaya mayroong Amen eh. Dahil lahat ng salita ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan, marinig natin sa ating awit, we say Amen. Tinutuldukan natin Amen. Pinipirmahan natin ang isang kontrata, ang isang proclamation na ito'y totoo. Kaya mayroon tayong Amen kapag tayo umaawit because we believe na ang message ng awit ay totoo. Kaya Amen. Hindi natin ginagamit ang Amen kung saan-saan. Amen, Amen, Amen. Hindi natin ginagamit siya. Ginagamit natin yan kapag narinig natin ang salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin na katotohanan, yes, Amen. Amen. At alam natin kung sino yung Amen na yun. Ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Kaya nga, ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. Yun ang kanyang pangako, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Believe in Him. Hindi yung gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng ganito, susundin mo ko. No, just believe sa covenant promise ng Panginoon. At ito ay iyong matatanggap. Kaya sa pagbibigay ng mga pangako ito, hindi niya malilimutan ang kanyang pangako. At ito ipinangako niya sa lahat. Sa panahon ni Abraham, ang Diyos ang nagsasalita. Sa panahon ni Isaac, ang Diyos personally nagsasalita. Sa true prophet, sa kay Jacob. Pero sa ating panahon ngayon, ang pangakong yun ay magsasalita sa lahat ng tao sa pamamagitan ng ano? Matthew chapter 24, verse 14. Matthew chapter 24, verse 14. Ganito po ang sabi. At ang magandang balita, alin yun? The covenant promise of God. Ang kanyang tinakdang kaligtasan at tagapagligtas ng kanyang pangako ay laging yes. Ito ang good news. The good news is Jesus Christ. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang sabi nga, pag ito'y tinanggap ng mga tao at sumampalataya, asahan natin. Kung hindi mo sasampalataya ng ginawa ni Kristo at si Kristo, darating ang wakas. Hindi ito maaaring magka-bula. Dahil pag sinabi ng Diyos, oo, yes, oo. At yan, gagamitin ng Diyos ang kanyang iglesia, ang kanyang binhi, para sa katuparan ng kanyang pangako sa lahat ng tao. Kaya nga po may iglesia. Noong araw, mayroong Abraham, mayroong Isaac, mayroong Jacob. Pero sa ngayon, mayroon siyang mga taong naligtas. Ito yung iglesia. Gagamitin ng iglesia upang ipahayag ang pangako ito sa bawat makikinig, sa bawat tao na ang kaligtasan ay sa Diyos at hindi sa iyo. At hindi ka maliligtas sa pamagitan ng iyong sariling katuwiran. Bitiwan mo na yan. Bitiwan mo na. Dahil hanggat hindi mo binitiwan, manghahawa ka sa iyong sariling katuwiran. Isaiah 49, verse 15 to 16. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? Na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo. Ang mga ito'y makakalimot. Ngunit hindi kita galilimutan. Kung isang nanay mapagmahal sa kanyang sanggol, nakakalimot siya dahil minsan busy. Pero ang Diyos kailanman ay hindi nakakalimot. Narito, aking inanyuman ka sa mga palad ng mga kamay ko, ang iyong mga pader ay laging nasa harapan ko. Lahat ng anumang programa
problema, lahat ng kabigatan ay laging nariyan. Nakikita ng Diyos. At ang sabi, nasa palad ka ng Panginoon. Kung ikaw ngayon ay isang taong sumasampalataya sa pangako ng Diyos, na may nasinumpaan ng Diyos, nakasulat ang iyong pangalan sa palad ng Diyos. Ang sabi ko sa Revelation, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At hindi lamang natin makikita rito na ang Diyos ay may pakialam sa iyong buhay dahil narinig niya ang iyong hinaing. Hindi lamang narinig, naalala niya ang kanyang tipan para sa iyong hinaing. At ikatlo, nakikita ng Diyos ang iyong kalagayan. Verse 25, nakita natin verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At pangatlo, verse 25, at tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel. Tinignan. Meaning to say, nakikita ng Diyos ang kanyang mga tao. Dito po sa ating kasaysayan, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng kanyang bayang Israel. Nakikita ng Diyos ano ang mga nangyayari sa kanila, lahat ng nangyayari sa kanila, ang pagkaalipin nila, na siyang sanhi ng kanilang kalungkutan, na siyang sanhi ng kanilang pagdurusa. Maraming pagdurusa po ang bayan ng Israel sa Egypto. Nung ipanganak si Moises, anong sabi? Pinapatay lahat ng sanggol, langkat na lahat ng kanilang mga anak, pinapatay, tinatapon sa ilog. Si Moses lang ang kaligtas. Dahil sa biyaya ng Panginoon, sapagkat siya ang piniling tagapagligtas ng bayang Israel. Ang dami pong pagdurusa dito. At sila'y pinipilit na pagtrabahuin ng sobra sa kanilang kakayanan. At bawat buhay, oras nila ay pagkalipit. Uuwi lamang sila ng bahay para kumain, matulog sandali, pagbangon na naman at gagawin na naman ang trabaho ng isang alipin for so many years. Nakikita ng Diyos ang kaaway ng kanyang mga tao. Sa nakikita ng mga Israel, ang kaaway nila talagang mortal ay ang bayang Ehipsyo. Pero sa pagmatin ng Panginoon, alam natin ang kaaway ay si Satanas. Sa panahon pa lamang ng Job, alam natin kung paano kumilos si Satanas. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, magiging tapat ba sa iyo mga tao mo kung walang dahilan? Pinagpapaalam mo kasi. Subukan mong pahirapan sila. Subukan mong alisin ang kanyang ari-arian. Ang sabi ng Panginoon, okay, pinagtulutan kita pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya behind po ng kanilang pagdurusa ng Israel, ang nakikita rito ng Diyos ay Satanas. Bagamat ang Diyos ay may paintulot, pero alam natin, ang agent po ng problemang ito ay ating kaaway sa Satanas. At lagi sinasabi sa Satanas, huwag kang maniwala sa Diyos mo. Gawin mo lahat ng gusto mo. Dahil dyan ka maliligtas kung ikaw'y mapait, kung ikaw ay masunurin, kung ikaw'y sumasamba, at kang lumuluhod. Hindi nakikita ng Diyos ang iyong kalagayan. Hindi niya narinig ang iyong pagdaing. Sumampalataya ka dyan. Hawakan mo yung Diyos mo, dalhin mo, ilagay mo sa bulsa mo. Yan ang palaging ibinubulong ni Satanas sa bawat tao. At alam kong ginagawa natin yan. Pwede nakakala natin. But we are not serving and we are not believing to a true and living one and only God. Yun ang kita. Yun yung sabi sa Psalms 94, verse 7 to 9. Ang mga Israel dito'y nagdurusa. At sila'y pinahirapan ng mga udyok ng mga tao na sa kanilang paligid. Pero sa mata ng Diyos, alam natin si Satanas ang gumagawa ng lahat ng ito. At alam din natin si Satanas ang gumagawa dito. Para paniwalain tayo sa iba at hindi sa totoong Diyos. At sabi sa verse 7, at kanilang sinasabi, hindi nakikita ng Panginoon, ni hindi pinapansin ng Diyos niya po. Unawain ninyo, ang sabi ni
ng salmista doon sa mga taong nagsasabi, hindi narinig. Hindi nila ng Diyos. Pero ang sabi ng salmista sa verse 8, unawain ninyo ito. Kayong mga hangal sa gitna ng bayan. Kayong mga gumagawa ng paraan para kayo ay kalugdan at magpaligtas sa akala ninyo. Ang sabi nito ng salmista, kayong mga hangal sa gitna ng bayan. Kailan kayo magiging matalino, mga hangal? Tingnan niyo mga tao. Matalino ba yan? Presidente ba yan? Attorney ba yan? Sumasamba sa bato? Dinidiyos ang bato? Katalinuhan ba yan? Kamalan yan. Kaya sabi sa verse 9, siyang naglagay ng pandinig, hindi ba siya nakakarinig? Sino naglagay ng ating pandinig? Ang Diyos. Kung ngayon kung nilagyan tayo ng pandinig para makarinig, ang Diyos kaya hindi nakakarinig sa atin. Yung mga spulto, nilalagyan ng pantenga yung mga ribulto pero hindi nakakarinig yan. Siyang naglagay ng pandinig, hindi pa siya nakakarinig. Siyang lumikha ng mata, hindi pa siya makakakita. Katalinuhan ba yun? No, hindi katalinuhan yung kamangmangan yun. Ang sabi na, kaya ang kudyok ng kaaway, mabait ka naman eh. Matulungin ka, sige tumulong kung tumulong para maligtas ka. Yan po ay isang panggalayan sa Tanas. Pero hindi naman po masama ang tumulong. Mabuting bagay yan. Pero hindi yan ang batayan na magkaroon ka ng karagdagang paraan sa iyong kaligtasan. Rabis lang yan pagdating sa kaligtasan. At hindi lamang narinig ng Diyos, panginain ng kanyang mga tao, naalala ng Diyos ang kanyang tipan para sa kanyang mga tao, nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga tao, panghuli at pang-apat, na sabi, at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Now, makikita natin parang redundant na ito Narinig, naalala, nakita, pero ngayon, nalalaman, well, totoo naman, alam na ng Panginoon to. Pero ito'y napakalaga kung dapat nating unawain. Sabi dyan, nalalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Sa English po dyan po medyo may naguluhan. Pero sa Tagalog, medyo napakaganda po rito. Masabi kong nasa tamang translation yung Tagalog. Dahil sa NIV, ang pagkakasabi po ng huling sugnay na ito, o huling clause na ito, yan sabi sa NIV, was concerned about them. God was concerned about them. Now, makita natin, ang concern ng Panginoon, doon pa lang sa simula. First, second, third. At pagkatapos sa Nasby, God took notice of them. Talagang minasdan. At ang sabi sa King James, God had respect unto them. Ano ba totoo? Well, ang totoo po, yung translation ng Hebrew. Sapagkat sa Hebrew ay, ang Old Testament ay nakasulat sa Hebrew. Sa Hebrew po, yung salitang dyan, at nalalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan, sa Hebrew po ay God knew. At ito rin ang translation ng ESV. Kaya ang ESV po ito, ang tamang kanyang translation sa salitang ito. Sa Tagalog, ay maganda rin. At sabi, nalalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Pero mayroon lang dugtong. Pero sa Hebrew ay God knew. Nalalaman ng Diyos. Nalalaman ng Diyos. Ano itong nalalaman ng Diyos? Alam natin sa verse 7, sa chapter 3 verse 7, sinabi ng Panginoon, ang aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga kumaapi sa kanila, talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Alam niyo ng Diyos
Diyos yun eh. Pero bakit sinabi pa rito sa verse 25, God knew? So dito po, makikita natin ng Diyos, alam niya ang kanilang present weakness. Mayroon po itong dagdag na dapat nating maunawaan na ang mismong bayang Israel, nalalaman ng Diyos ang kanilang present weakness. Ano po yun? Wala pong magagawang matulungan ng Israel ang kanilang sarili upang sila'y maligtas. That is their weakness. For 400 years, nagsumikap ang Israel na makalaya, makatakas, maligtas sa pagkaalipin, pero walang bahagi at walang nagawa ang kanilang pagkikita. Tumawag sila sa mga Diyos na alam ng mga Ehipto. Na alam natin, ang Ehiptong ito naniniwala sa maraming Diyos, kahit langaw, kahit ulap, kahit ilog, nilo, ito kanilang paniniwalaan. At ito rin paniniwala ng mga bayang Israel sapagkat yun ang kanilang inagistan. Patay na yung kanilang mga magulang. So ginawa na nila ang sumamba, lumuhod, pagtirik ng kandila, lahat, gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa, pero hindi pa rin yun ang makakatulong sa kanila sa pagkaligtasan. God knew their present weakness. Pero 400 years, hindi sila nakalaya. Hindi isa sa kanila. Maliban na kung Diyos ang gagawin. At gagawin ng Diyos because God has a covenant for them. A promise with an oath. Sila po ay mapapahama kung hindi po kikilos ang Diyos. Tingnan niyo sabi sa Psalms 103 verse 14. Lahat ng kanilang ginagawa, akala nila, yun ay may value pagdating sa kaligtasan. Ginawa lang nila. Marami na namatay sa kanila, pero nanatili pa rin silang slave. Kaya sabi sa Psalms 103 verse 14, sapagat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naalala niya na tayo'y alabok. Nakita niya? Alam ng Diyos ang ating weakness. Sa ating kasalukuyan. Ang weakness natin, tayo ay nagmamalaki sa ating sarili. Tayo ay gumagawa ng iba't ibang paraan para ipakita sa mga tao na ako ay isang religious, that I'm a good man. Yan ang weakness natin. Hindi natin naalala na tayo mga alabok. O sila yung alabok po. May magagawa bang alabok? Wala. Yan ang tingin sa atin ng Diyos. Weakness natin yan. Tayo'y sa alabok. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, you are nothing. You're just like a dust. Pagdating sa kaligtasan. Then ikalawa, God knew their future failures and sins. Alam din ng Diyos ang kanilang magiging mga kabiguan at kanilang mga kasalanan. For 400 years, lagi silang bigo at lagi silang nagkakasala. Sa buhay din natin, mula sa sinapupunan ng ating ina, ang sabi sa Psalms 51, na tayo ay makasalanan na sa sinapupunan pa lamang hanggang sa paglabas natin, di na kailangang turuang magmura, di na kailangang mandura ng magulang, sapagkat yun ang ating nature, na tayo ay gumagawa ng kasamaan at tayo nagkakasala. Sila'y rebelde sa Diyos. Sila'y walang pakialam sa plano ng Diyos. At pagka may nangangaral sa kanila, aatakihin nila ang mga ngaral. At sila'y makagalit. At alam natin nung mangaral si Moses sa kanila, nung ginawa nila, Moses, pabayaan mo kami! Inatake nila ito. Nakikita natin, sa Exodus 5:21, sinabi nila sa kanila, kayo naway tignan ng Panginoon at tawanan.
Ang aming katayuan ay ginawa ninyong nakakamuhi sa mga mata ni Faraon at sa kanyang mga lingkod na naglagay ng takak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. Ano po nangyari? Nung pangaralan ni Moses ang bayang Israel, medyo naniwala sila. At sila naniniwala na may plano ang Diyos at darating ang Diyos para siniligtas. Pero nung malaman ito ng Faraon, pinaggalit na sabi ni Faraon, kayo'y mga tamad. Dublihin ninyo ang trabaho. Gumawa kayo ng mga bricks tulad ng dati na hindi kayo susuplayan ng mga kusog o ano pa man. Kaya naggalit itong mga tao, mga Israel kay Moses. At ganun din sa ating panahon kapag kami nangangaral, sabi ko, wala ako dyan. Yan ba sinasabi ng Diyos? Ang bait-bait ko. Ako'y lagi nagsisimba linggo-linggo. Nung iligtas sila sa sunod-sunod na mga salot, di ba? 10 plagues. At ipinakita ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos ang totoo. At ang lahat ng dinidiyos ng mga Israel ay naging plague sa kanila, naging salot sa kanila. Yung mga langaw pumapasok sa kanilang bahay, pag sumusuko sila ng pagkain, hindi makapasok ang langaw. Ang kuto kumakalat sa lahat ng hayop at sa lahat ng tao. Sapagkat kanila itong dinidiyos, ang mga bukol, ganoon din, hanggat ang mga tao ay puros bukol. Tapos ang kalangitan, binuksan ng Diyos, at ito'y umulan ng broken yelo. At maraming namatay sapagkat ang sino ang binabagsak na ito patay, pati mga hayop. 10 plagues dito, nakaligtas sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, and yet, pagkatawid nila sa dagat pula, nagutom, nauhaw, nagreklamo. Alam ng Diyos siya na tuloy-tuloy ang kanilang failures and sins kahit na sila ay mga napalaya na sa yun ang witness. God knew. Alam ng Diyos siya. And thirdly, God knew the power of the enemy. Kapangyarihan ng kaaway. Maging pisikal, o situation, o di tao man, o si Satanas mismo, alam ng Diyos ang lakas ng mga tao ito, ang mga kaaway nito. Alam ng Diyos lahat ng plano ng kaaway. Hebrews chapter 4 verse 13, na walang nakatago sa Diyos, lahat ay lantad sa kanyang paningin. Alam ng Diyos. Kaya God knew, unang-una, God knew sa kanilang present weakness, God knew sa kanilang future failures and sins, then God knew ang power ng kaaway. And also, alam ng Diyos ang kanyang plano para sa kanyang mga tao. Tingnan niyo ang plano ng Diyos para maligtas ang bayang Israel mula sa pagkalipin. Hindi dahil ang mga Israel gumagawa sila ng mga paraan para sila makatakas. Hindi. Malibang ang Diyos ang gumawa. Mapapahamakan lahat patungong impyerno. So, anong ginawa ng Diyos sa Egypto? Ang Egypt at si Moses, larawan ito sa ating panahon, si Jesus Christ at tayong mga alipin ng kasalanan. Anong ginawa sa Egypt? Noong ipanganak si Moises, kasama siyang itinapon sa ilog sapagkat tinataga, hinahati ang mga bata roon. Pagka sinilang na lalaki, talagang tinataga at pinatatapon sa tubig. Pero kay Moises, mayroong kakaiba. Kay isang batang hinilang ng Diyos na magiging tagapagligtas ng Israel. Siya ay tinanod doon, niligtas ng Panginoon si Moises mula sa kamay ng mga sundalo at pinaanod. Iniligtas si Moises na siya'y ampunin ng anak ng Faraon. Iniligtas ng Diyos si Moises na si Moises ay lumaki mismo sa loob ng kaharian ng Ehipto upang malaman niya ang dapat niyang malaman para sa kanyang role sa pagliligtas sa Israel. At pagkatapos si Moises, sa hindi pa tamang panahon, gusto niya iligtas sa kanyang bayan, ngunit siya hindi pinaniwalaan ng Israel at nakapatay siya.
At tumakas siya at iniligtas si Moses doon hanggang sa ang Diyos ay nagpakita doon sa gitna ng burning bush. At sinabi ng Panginoon, nakita ko ang sobrang paghihirap ng aking tao. Go! Ikaw ang gagamitin ko. Alam natin maraming dahilan si Moses, pero ang Diyos pa rin. Ang sabi niya, sino ba naglagay ng bibig? Kumutal ka. Ako maglalagay ng salita kung ano sasabihin mo. At siya, pumayag. At iniligtas niya ang bayan ng Israel. Alam ng Diyos ang lahat ng kanyang plano. Pag ikaw, lahat ng buhay mo, alam ng Diyos. Jeremiah 29:11, ganito ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Anong ginagawa ng mga tao ito sa ating panahon? Bagamat kilala nila ang Diyos, pero nagkakatuloy pa rin sila sa kanilang failures. Patuloy pa rin gumagawa ng ibang paraan. Hindi kinikilala ang plano ng Diyos, hindi kinikilala ang mabuting balita ng Diyos. Dito muna ako, relax na ako. Kung may panahon ako, may oras ako, pupunta ako sa iyo Sunday. Pero wala akong panahon pakikinig ng salita ng Diyos. 30 minutes, 1 hour, ay napakahabang taon na para sa kanila sa pakikinig. God you, alam ng Diyos yan. Pero ang panahon ng Diyos, ang plano ng Diyos, ay napakaganda. Kanya itong turo pa rin. Ano pong aral, mga kapatid? Ang ating pong makikita rito. Meron bang pakialam ang Diyos sa buhay mo? Meron. Pero tignan natin, pagdating sa kaligtasan. Pagdating sa salvation. Maraming nagtatanong, paano pa kaligtas? Hindi mo gagawin ang kaligtasan. Hindi mo pagsisikapan ang kaligtasan. Hanggang ngayon, hindi, itong paraan ko sa pagliligtas. Maliligtas ako rito. Sundin ko rin yung 10 commandments. Walang mga kasunod yan. Kaya dito makikita natin ang lessons when it comes to salvation. Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. We believe that. Alam natin lahat ito. Sapagkat yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Tulad ng Israel, alipin sila ng Ehipto. Sa loob ng 400 taong ginawa nilang lahat ng kanilang paraan at lakas upang makalaya sa Ehipto, pero walang nangyari. Lahat ng gawa nila hindi nakatulong sa kanilang kaligtasan. Hindi nakatulong. Kung hindi gagawa ang Diyos, kung hindi gagawa ng hakbang ang Diyos, lahat hindi makakaahon sa pagkalipin ng kasalanan. Mamamatay silang lahat. Mamamatay lahat patungong impyerno. Ano kung makakapahamak sa atin yung ating sariling katwiran at paniniwala? May plano at may paraan ng Diyos na kanyang ginagawa. So gayon na ang tao. Alipin ang kasalanan, kung tawagin ito sa banal na kasulatan, patay sa kanilang kasalanan. Mayroon bang patay na sumasampalataya sa Diyos? Nakanig ka pa rin patay? Sabi ng patay, I believe God. Mayroon bang patay na umiibig sa Diyos? I love God. Ganun tayo tinuring. Ephesians chapter 2 verse 1. Salita ng Diyos yan. At ang salita ng Diyos ay kanyang sinumpaan na ito ay mangyayari. Hindi yung ating salita. Kung naniniwala tayo sa Diyos, bitiwan mo na yung iyong paniniwala sa iyong sarili. Itinuring tayo mga patay. At dahil patay, wala tayong magagawa. Malibang ang Diyos ang gagawa ng hakbang, walang mariligtas sa isa. Apart from Jesus, you can do nothing.
Kaya ngayon pa lang, alisin mo na yung sariling paniniwala. At paniwalaan mo ang tipan ng Diyos. Si Kristo. Siya yung kasagutan. Believe and you will live. At para sa atin namang pagdurusa, kalungkutan. Ang Diyos ba'y tulad ng LBC na walang pakialam sa kanyang pastor? Nakikita ng Diyos. Narinig ng Diyos. Naalala ng Diyos ang kanyang kita. Ano man ang iyong pagdurusa, alalahanin mo ito, kapatid. Ang Diyos mo ay nakakarinig. Ang Diyos mo ay nakakaalala. Ang Diyos mo ay nakakakita. At ang Diyos mo ay nakababati ng lahat ng iyong pagdurusa. Umiiyak ka ba sa Kanya? Ang Diyos ay nakakaalala. Para sabi nga sa isang bahagi ng kasulatan sa Salmo, bawat patak ng luha mo ay kanyang kinukuha at ilalagay sa botelya. Hindi niya sinasayang ang bawat luha ng kanyang mga tao. Mga tumatawag siya. Nakikita niya. Kaya manatili ka. Pamit ka sa kanya. Sumumpalataya ka sa kanya. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng iyong pagdurusa. 5 na. Panginoon, salamat po, Ama, na sa aming pong kalagayan, bagamat meron kaming kakayanan upang lutasin ang mga problema namin, pero mayroon pong problemang higit pa sa aming kalakasan at kakayanan. Tanong namin, ito'y yung naririnig, ito'y yung naalala, nakikita at nalalaman. Kaya dapat naming itapon ang lahat ng aming mga alalahanin sa iyo. Sapagkat kayo ang nagmamalasakit. Casting all our cares to you, for your cares, you care for us. Nawa, Panginoon, magligtas kayo sa aming kalagitnaan. Sapagkat kung hindi kayong gagawa ng hambang at hindi kayong gagawa ng pagliligtas, wala akong maliligtas. Sino man sa akin. Ang nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mabuting balita, sa inyong mga salita ay pinapangaral. Dumating sa amin ang totoong pananampalatayang nakapagliligtas. Isang saving faith na handang sumampalataya kay Kristo at sa kanyang kumpletong gawa sa krus ng Kalbaryo. In Jesus, we pray.